Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kung nandariyan kayo sa inyong mga tahanan o sa inyong mga trabaho at may oras kayo na tumunghay sa prayer meeting na ito. Ngayon ay June 17, 2021, at kayo ay inaanyayahan ko na makinig ng ating pag-aralan tungkol sa panyaya sa banal na pamumuhay. Mahalaga ang kabanalan sapagkat ito ay hindi lang tayo ang nag-observe na ito o mas ma-time na inoobserbahan natin ang bagay na yan, at tayo ay magbibigay sulit sa ating Panginoon sa uri ng pamumuhay natin. Ultimo, ang ating pananalita ay ipagbibigay sulit natin. At iyan, mga kapatid, ang ating pinakaiingatan, na ang sabi nga natin, tayo bilang mananampalataya, marami tayong isinusuko. Marami tayong kinakalimutan na mga gawain ng unang panahon, katulad ng pagmumura, katulad ng pagsasalita ng mga masasamang salita, pamumuhay na mahalay, at marami pong iba. Ang ating mga sarili ay tinatawag natin na iniaalay natin sa Panginoon. Sabi sa Bible, sa Roma 12:1, magbago na tayo ng isipan, bago ng pamumuhay, at ito ang buhay na alay natin sa Panginoon. Buhay at banal na alay sa Panginoon. Totoo nga naman, mga kapatid, hindi pwedeng pagsamahin ang masamang pamumuhay at buhay na umiiwas sa hindi magandang pamumuhay. At sa ngayong hapon, iyan po ang ating tutunghayan. Nasabi nga dito, ayon sa kautusan ng matandang tipan, ang anumang kordero na inihahandog ay kailangan walang kapintasan. Ayon yan sa Exodus chapter 12, verse 5, at sa Leviticus chapter 3, verse 6 to 7. Sinasabi niyang author ng ating pag-aaralan, si Apostol Pedro, na si Jesus ay ang ganap na handog. Kung kaya't kung ating titingnan, mga kapatid, walang makakapantay sa qualification ni Kristo bilang handog na masasabi natin kordero ng Diyos na walang kapintasan, walang bahid na anumang kasalanan. Hindi siya katulad natin, hindi katulad natin na tayo ay nagkakasala. Ang Panginoon ay ultimate, sinasabi nga natin, ganap na handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. Bakit kailangan ng tagapagtubos natin ay walang kasalanan? Sapagkat kung ang tagapagtubos natin ay katulad nating tao na makasalanan din naman, wala pong tinatawag nating immunity sa kanyang sarili. Halimbawa, ang ibabigay kong halimbawa sa bawat isa sa atin, ang handog na o katubusan, pagtutubos. Upang tayo ay matubos, upang ang isang alahas ay matubos, kinakailangan ang kwalifikasyon ng magtutubos ay mayroon halaga na katapat sa kanyang pagkakautang. At iyan, mga kapatid, ang qualification. Hindi ka pwedeng tumubos na ikaw man mismo ay baon
sa pagkakautang. Kailangan ang tagapagtubos ay walang utang doon sa kinasasanlaan ng tao. Katulad paghalimbawa ng Egypt, dalhin ko ang bawat isa sa kasaysayan ng ating mga ninuno. Nung ang Israelita ay nasa ilalim ng pamumuno ng Egypt, sa ilalim ng pangangasiwa ng Egypt, sila ay slave. Sapagkat itinuturing ng mga ng mga Egyptian na sila ay may malaking pagkakautang sa Egypt, sapagkat ginawa nilang kanlungan ang Egypt. Sa oras ng kagipitan, Egypt ang tagapagtubos nila. Kung kaya't ang dalangin nila, nanalangin sila ng nalangin at narinig ng Diyos. At ang unang paghahayag ng pagtutubos, inatasan si Moses upang sila'y palayain. At ang sabi nga ng paraon, sino nag-utos sa iyo dito? Ang sabi ni Moses, ang nag-utos sa akin ay ang Diyos. O paano pag hindi sila maniwala sa akin? Sabi ni Moses. Maraming dahilan si Moses bilang naatasang tagapagtubos sa bansang Israel. Pero lahat ng yun ay hindi kinalugdan ng Diyos. Basahin natin ang paanyaya sa banal na pamumuhay. 1 Peter chapter 1 verse 13. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Ang ultimate na katubusan natin ay mahahayag pagdating ni Kristo. Doon lang ma-realize ng bawat isa ang lubos na pagtutubos ng Panginoon. Kung tayo abutan ng pagtutubos ng Panginoon, kung dumating ang Panginoon na tayo ay buhay pa, makikita natin ng mukhaan sa Kristo. Ang sabi rito. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang inyong masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pangunawa. Totoo po yan. Tayo po noon ay tinatawag na bulag sa katotohanan. Tinatawag yan ng Biblia. At ang sabi rito, yan ang Diyos ang humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos sa pinahalagahan niya ang bawat isa sa mga ginawa nito. At yan ang tinawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Yan ay mga habilin sa sinulat ng Panginoon. Sa sinulat ni Pedro, sa aklat ng unang Pedro. At ang sabi rito, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang, ang itinubos sa inyo hindi mga bagay na nasisira o nauubos pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa cross. Siya ang korderong walang batik at kapintasan, itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang sandaigdig. Nakatagda na si Kristo sa kanyang gagawin. Batay sa kasulatan, advance, ibinalak na yan ng Panginoon ng Diyos Ama na si Kristo ang magiging
tagapagtubos natin sa buhay natin na walang kabuluhan. Kailan yan malalaman? Kailan yan natin nalaman nung tayo lamang ay nakakilala sa Diyos? Nakilala natin na wala tayong na hindi mahalaga, hindi tama ang ating lakad. Nung marinig natin ang paghahayag ng salita ng Diyos, doon natin nakilala ang Panginoon na siya ang nagtubos sa atin sa mga walang kwentang pamumuhay. Ang korderong walang batik at kapintasan, si Kristo. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito. Ibig sabihin, advance ang isip ng Panginoon. Bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng panahon. Yung completion ng Panginoong Kristo, alam naman natin na nabayubay ang Panginoong Kristo. Iyan ang completion na tinatawag ng Biblia. Katubusan. Ang sabi nga ng Panginoon ng siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, tapos na. Ang alin ang tapos na? Ang pagtutubos. Hindi na pwedeng ulit-ulitin yun. Wala nang pangalawang pagtutubos. Ang sabi ng Biblia. Ang sabi dito, ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, nagiging tayo. Nagiging maayos ang pamuhay natin. Ano pat naghari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos, once na malaman mo ang katotohanan ng Ebanghelyo, ang pagtutubos ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, doon tayo magkakaroon ng spiritual na kapanganakan. Pag nalaman natin na tayo ay inubos ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi natin, ang sabi nga ng Biblia, hindi natin nadideserve yun. Subalit, nakaunawa tayo, kaya tinanggap natin ang Panginoong Kristo. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Kristo, binigyan ng karapatan. Karapatan, isang authority. Akuan yan, salitang hustisya na nagsasabi na binigyan tayo ng authority o karapatan na maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nagmumula sa tao, nagmumula sa Diyos, nagmumula sa kanyang banal na salita. At ang sabi nga dito, maliwanag sa verse 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng mga damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta at nabubulok. Subalit ang sabi dito, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Kaya alam niyo mga kapatid, yan ang ipinakinukuha natin. Na ang tinutukoy dito ay ang Panginoon. Sabi na nga ang sabi ng Biblia, ang Diyos, siya ang pasimula at siya rin ang katapusan. Kukret, ang sabi nito, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo ang katubusan ng Panginoon.
Gusto kong ipaalam sa bawat isa, sa bawat Kristiyano, na nangyari ang pagtutubos sa atin. Nakalipas na po yan, mga kapatid, sa buhay ng mananampalataya. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tinubos na tayo noon pa, nung tayo ay maniwala sa Panginoon. Ito ang katubusan. Ang kaisipan tungkol sa katubusan ay maunawaan lamang ng ganap sa pamamagitan ng pagtingin sa mga nangyayari, sa mga pangyayari sa Biblia. Kung saan ang mga tao ay inaalipin ng isang makapangyarang lakas na hindi nila magapi, nakakawala sila lamang sa pagkakaalipin at ang pagpapalaya ay magaganap sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga bilang pantubos. Sa matandang tipan, nagmamalasakit ang Diyos para sa Israel ng kanyang palayain sa pagkaalipin ang mga Israelita at alisin sila sa Ehipto. Iyan ay na-record sa Exodus chapter 12, verse 33. Na ang layunin ay maranasan nila ang kaligayahan ng buhay na sa lupang ipinangako na walang iba kundi ang Kanaan. Ang mga batayan sa matandang tipan tungkol sa katubusan mula sa kasalanan ay tumutukoy sa ginawang pagtutubos sa atin ni Kristo sa ating mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang lugar na Kanaan, sinasabi natin na the place of milk and honey, iyan ang sumasagisag din sa buhay na walang hanggan. Nang ang ating kalagayan sa piling ng Diyos ay sufficiency, kasapatan, at hindi na ang sabi ng Biblia, eternal life. Kung kaya't mga kapatid, ang buhay na ito ay mahirap para sa ibang tao. Kaya kailangan maunawaan natin kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia, ang buhay na walang hanggan ay hindi magagawa ng tao. Ibibigay ng Diyos sa bawat tao. Sapagkat hindi natin kaya na iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin magbibigay ang kaluguran sa Panginoon sa ating pansariling gawain. Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa pamantayan ng ating Panginoon. Come short of the glory of God. Ang ibig sabihin niya mga kapatid, imposible para sa isang tao na makamtan niya ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakabuti. Ang makapagbigay sa atin ng kabutihan at maayos na pamumuhay ay walang iba kundi ang Diyos. Nakita ng Panginoon na hindi natin magagawa ang ating nilipiin na magpakabuti. Kung kaya't sinugol niya ang Panginoon upang tayo sakluluhan. Ang sabi nga natin, ang terminong ginagamit natin, pagtutubos ng ating Panginoon sa ating mga. Ang tao ay tinatawag natin ay totally deprived. Wala po talagang pag-asa na maligtas. Subalit, ang Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa atin. Ang sabi nga dito, ang kalayaan ng isang tao ay maaaring mabili sa pamamagitan ng salapi. Ngunit walang tao na maaaring makapagpalaya sa pagkaamipin ng tao sa kasalanan. Pagdating po sa kasalanan, ang makakapagpalaya sa atin ay walang iba kundi si Kristo lamang. Kung tayo ay mayroong nakasangla sa bahay sanglaan ng halimbawa singsing o rilos, kaya po yan tubusin ng pera
Pero ang kasalanan, hindi po natin matutubos ng pera. Ang sabi po rin sa binasa natin, hindi tayo tinubos ni Kristo. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng pilak at ginto, kundi ang dugo ni Kristo. Kung tayo ay aniriyan at tayo ay nakikinig ng mensaheng ito, ang pag-asa at ang iyong itetawag nating hope sa buhay na ito, magbabago ang iyong lakad, magbabago ang buhay mo, mawawala ka sa tanikala ng pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. At tayo mananalangin, ipanalangin kita ng pagtanggap sa hapon ito. Tayo manalangin. Panginoon ng Diyos, alam ko po, Panginoon, na ako ay nagkakasala sa iyo. Noon pa man, marami na akong narinig tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Sumunod po kayo mga kapatid. Subalit hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Tulungan mo ko, Panginoon. Mula sa araw na ito, mula sa oras na ito, tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas ng aking kaluluwa. Tulungan mo ako, Panginoon, magbago. Tulungan mo ako, Panginoon, layuan ang mga humahadlang sa pagbabago, ang mga bisyo, ang pakikipagbarkada sa hindi kanais-nais, sa hindi tamang uri ng relasyon. Panginoon, isindihan tagubilin ko ang aking buhay sa iyo, sa iyong Panginoon, mula sa mga oras na ito, Panginoon. Alisin mo po, Panginoon, ang aking pagkabulag sa katotohanan. Alisin mo, Panginoon, ang takip sa aking mga mata na hindi ko makita ang katotohanan. Bigyan mo ng karunungan ng aking buhay upang maunawaan ko ang katotohanan. Panginoon, tulungan mo po ako. Maraming salamat kung kayo ay sumunod sa panalangin na yan. At tayo po ay mamuhay ng, ang sabi dito, panyaya sa banal na pamumuhay. Mamuhay po tayo, lumayo po tayo sa mga hindi mabubuting relasyon. Hindi maayos na pakikikaibigan. Minsan ang kaibigan natin ay sinungaling. Minsan ang kaibigan natin hindi nagsasabi ng totoo. Minsan ang kaibigan na itinuturing natin kaibigan, wala po tayong kamalay-malay, binibilog na pala ang ating mga ulo. Alam mo mga kapatid, hilingin natin ang wisdom ng Panginoon upang madetermina natin ang mga taong mapagsamantala. Mga kapatid, panahon na tayo ay kumilala sa Panginoon. At maya-maya sa pagtatapos natin, mayroon po akong announcement at pakinggan niyo po. Subalit sa puntong ito mga kapatid, ay tatapusin ko muna ang aking pagtuturo at marami sa atin na mananalangin. Ngayong hapon ay ipananalangin natin ang ating mga request. Ang ibang request ay dating natin dinalangin. At tatawagin natin ang unang mananalangin para sa atin ay si Danica Guillermo. Hello po, good evening sa ating lahat. Kamusta naman po yung mid-year ninyo? So, sana po nasa mabuti kayong kalagayan and maiging mga kalusugan. So, ngayong gabi, samahan niyo po ako para sa ating unang prayer points kung saan ang ipagpipray po natin ay ang pagkakaroon ng passionate spirituality ng bawat isa. So, let's pray na po.
Yes, Lord God, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa gabing ito na pinagkaloob mo muli sa bawat isa, Panginoon. Thank you for this time and opportunity na ibinigay mo po sa amin, Lord God, para muling makinig ng mga aral at mga turo mo po, Lord God. And thank you po, Panginoon, at na-remind po kami muli sa mensahe mo, Lord. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng blessings na sa araw-araw ay walang patid mong pinagkakaloob sa bawat isa, Lord God. Thank you sa pagkain sa lapag, sa aming hapag, Panginoon. Thank you sa pagpo-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa pag-iingat sa amin, sa mga pagpasok at pag-uwi sa trabaho, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakaroon ng magandang kalusugan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Lord, ngayong gabi, Panginoon, inililapit po namin, Panginoon, ang aming church, Lord God, sa inyo, Lord. Nawa nga po, Panginoon, i-bless mo po ang aming church, Panginoon. Pagyabungin mo po ito lalo, Panginoon. Magmula, Panginoon, sa pinakabata hanggang sa pinaka-elderly na miyembro ng aming church, Panginoon, i-bless mo po ito, Panginoon. Pagkaingatan mo nga po nawa ang mga miyembro nito, Panginoon, and sana po, Lord God, mas pagtibayan niyo pa po, Panginoon, yung mga kagustuhan sa pagsiserve ng bawat isa, Panginoon. Lord, bigyan mo po sila panawa, Panginoon, ng knowledge and wisdom para mas lumawig pa, Panginoon, ang kanilang kaalaman, nang sa gayon, Panginoon, mas madami pa silang ma-share sa ibang tao, Lord God. Lord, pinagpipray po namin, Panginoon, din ang aming bawat leader sa aming church, Panginoon, na nawa, Panginoon, na hindi sila mapagod sa pag-guide ng kanilang mga downlines, Panginoon. Nawa, Panginoon, is mas pag-itingin mo po yung mga nag-aalab nilang puso sa pagsiserve sa iyo, sa pag-share ng mga salita mo, Panginoon, sa pagtsatsaga, sa pagtuturo sa kanilang mga downlines, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang aming mga elders, ang aming pastor, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, i-guide mo po sila, Panginoon. Pagkaingatan sa lahat ng pagkakataon, ilayo sa kapahamakan or anumang sakit, Lord God, na nagbabanta sa kanila, Lord God. Lord, kayo nga po nawa, Panginoon, ang maging gabay naming lahat, Panginoon, ang sa gayon ay maging matagumpay yung journey namin, Panginoon, patungo sa pag-share ng mga salita mo, Lord God. Lord, nawa nga po, Panginoon, kung dumating man sa bawat isa o may pagkakataon man, Panginoon, na humina yung alab sa puso namin, Panginoon, nawa po, Panginoon, paalala mo sa amin, Panginoon, yung pinakang dahilan, Panginoon, kung bakit dapat kaming magpatuloy, Lord God. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, yung pagmamahal na naramdaman namin, Panginoon, kung bakit kami dapat nagsiserve sa iyo, Lord God. Lord, ipaalala mo sa bawat isa, Panginoon, kung dumating man yung panahon na madidrain kami or feeling namin wala lang yung ginagawa namin. I-remind mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lahat ng ito ay para sa pagpapala mo, Panginoon, para sa ikag-glorify ng pangalan mo, Panginoon. Lord, nawa nga po, Panginoon, ikaw ang maging sentro ng buhay ng bawat isa, Panginoon. And muli, Lord God, inihiling namin, Panginoon, yung paggabay mo para sa bawat isa, Lord God. Pag-iingat sa bawat isa mula sa pagpasok o pag-uwi man sa trabaho, Lord God. Ikaw nga po na nawa, Panginoon, ang maging sentro at maging una sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng taong nandyan para gumabay sa amin. Thank you, Panginoon, sa bawat blessings na meron at walang sawa mong ipinagkakaloob sa amin. Thank you, Lord God, sa lahat po, Panginoon. Kaya muli, Panginoon, ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sumunod na si Josephine Sapra. Ngayon naman po ay ipapanalangin natin ang passionate discipleship leaders of leaders. So let's bow our head, close our eyes, and feel the presence of the Lord. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat nga po, Lord God, sa panibagong buhay, Lord God, na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, ipinapanalangin ko po ang puso ng bawat leaders, Lord God, na silang gamitin mong instrumento, Lord God, para magpatuloy po
ang mga members, Lord God. And Lord, sila po nawa ang maging role model po ng bawat isa sa amin, Lord God. Gamitin niyo po sila, Lord God, upang mas mapalapit po ang mga puso ng mga members, Lord God. Lord, patawarin niyo nga rin po kami sa aming mga pagkakasala, Lord God. May mga bagay po kaming hindi nauunawaan or naiintindihan, Lord God. Pero nawa, dumating ang araw, Lord God, na ipaunawa niyo po sa amin ang lahat, Lord God. And tulungan niyo rin po kami, Lord God, na masolusyonan po yung mga problema ang kinakaharap po namin, Lord God. Lord, sa mga leaders, Lord God, wag niyo po silang pababayaan, Lord God, at bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, Lord God, at nawa hindi po sila panghinaan, Lord God, na manghikayat po sa mga members. And dawa kaming mga members rin po, Lord God, ay magkaroon ng bukal na pusong matuto, Lord God, and makinig sa inyo, Lord God. Ayun lamang po, Lord God, pinapapurihan ka po namin at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kasunod ay si CJ Prada. Ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. Sa gabing ito, sama-sama po tayong manalangin. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, kami nagpapasalamat sa binigay niyo pong time sa amin ngayon na kami sama-sama manalangin at pag-pray, Panginoon, yung spirituality namin, Panginoon. Panginoon, pinagpipray po namin yung mga spirituality po ng bawat isa na continue pa rin, Panginoon, yung devotion, pag-attend ng small group, pag-attend ng discipleship and church. Lord God, Panginoon, alam namin na mahalaga to para sa amin, Panginoon, sa time, lalo na sa time ngayon na daming crisis, maraming mga problema. Alam namin, Panginoon, na ikaw lang yung magiging sandalan namin, Panginoon. Maraming salamat for all the blessings, the comfort, Lord God, sa hindi pagsasawa, Panginoon, na pagmamahal sa amin. Lord, maraming salamat po sa lahat-lahat. Pray ko po yung bawat isa na manatili lamang sa iyo, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pa ma-build yung relationship namin sa iyo through devotion, Panginoon, through attending small group, Panginoon, and pag-church, Lord God. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan, Lord God. Maraming salamat po sa lahat-lahat. And ito po aming dalangin, Panginoon. Salamat. In Jesus' name, we pray. At kasunod ay si Joshua Hubilla. Magandang gabi po sa atin lahat. Let's pray po. Yes, Lord God, ng apangyarihan sa lahat. Pinupuri ko po namin at pinapasalamatan, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa mga blessings na natatanggap po namin sa araw-araw, Lord God, at sa mga darating pa po at matatanggap po namin, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan, Panginoon. Panginoon, pinagpapray ko po, Panginoon, na sa bawat pag-alis namin, Panginoon, naway makawi po kami na ligtas, Lord God. Lord God, maraming salamat po sa mga answered prayer, Panginoon, na natatanggap po namin, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po dahil pinamahal niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkilos niyo sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, pinagpapuri ko po, Panginoon, ang bayan ng Angola, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ng bawat bansa, Panginoon. Panginoon, kayo na nga pong bahalang mag-provide ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng courage, Lord God. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na kayanin namin itong pandemic na nararanasan namin ngayon, Panginoon. Panginoon, pinagpapuri ko din po, Panginoon, ng bawat barangay officials, Panginoon, ng mga mayors, Panginoon. Pinagpapuri ko din po, President, Panginoon. Panginoon, pinagpapuri ko po ang lahat ng mamumuno sa bawat bansa, Panginoon, na kayo na pong bahalang mag-guide sa kanila, Panginoon, na gawin nila yung tama, Panginoon, para sa bawat bansa, Panginoon, sa kabubuti ng bansa, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge upang magawa ayan, Panginoon. Panginoon, naway maging maayos na po, Panginoon, sa bawat desisyon nila sa susunod pa po, Panginoon. Panginoon, kayo na pong bahalang kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, pinagpapray ko po ang bawat isa na maging malakas pa po, Panginoon, mas kumapit pa po sa inyo, Lord God. Lord God, yun lamang po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At the last but not the least, sabi nga natin, ay si Delia Nasyon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako na ipanalangin na tayo ay magkamit ng financial breakthrough.
Sabi nga sa Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. So alam natin na ang Diyos ay ang siyang gumagawa para sa ating ikabubuti. At sa gabing ito, samahan niyo ako manalangin. Ama naming Diyos, sa gabing ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpupuri, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Pinasasalamatan ka rin po namin sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Napakabuti mo po, O Diyos. Napakadakila mo. And you are a faithful God na patuloy na nagbibigay sa amin ng unending na pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Sa gabing ito, ako po, O Diyos, ay lumalapit sa inyo. Humihingi nga po ako ng kapatawaran, Panginoon, sa mga kasalanan na patuloy kong nagagawa, Panginoon. Sa isip man ito, sa salita at sa gawa, Panginoon. Tulungan mo nga po ako, Panginoon, na mapagtagumpayan ko ang mga kahinaang ito sa aking buhay, Panginoon Diyos. Sa pamumuhay Kristiyano namin, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng aming ikabubuti, Panginoon. Kaya sa gabing ito, O Lord God, idinadalangin ko po, Panginoon, na makamtanawa namin, Panginoon, ang isa sa inyong mga pangako, Panginoon, na makakalpas kami sa kahirapan ng buhay, Panginoon Diyos. O dakila at makapangyarihan, Diyos, Panginoon, para makamtan namin ito, Panginoon, o para makaalpas kami, Panginoon Diyos, sa kahirapan, we have to change our mind, Panginoon. Ang laman ng aming mga puso, O Diyos. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan kung papaano po namin mapagtagumpayan ang kahirapan, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo ang lahat ng gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Ang aming mga hanap buhay, Panginoon, ay gamitin mo, O Diyos, upang makamtan namin ang kasapatan sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin po namin, Ama, na patuloy mong baguhin ang laman ng aming pag-iisip, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, Panginoon, upang makamtan namin ang iyong pagpapala, Panginoon. Sabi mo nga, O Diyos, we reap what we sow, Panginoon. Kung ang aming itinatanim ay kakaunti lamang, ang aming aanihin, O Diyos, ay kaunti lamang din. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na masunod ang iyong pagubilin sa amin, Panginoon, na ibigay namin sa iyo, O Diyos, ang nararapat, Panginoon. Sa lahat, Panginoon Diyos, ng aming mga nakakamtan sa buhay, Panginoon, na matutunan namin ibigay sa iyo ang nararapat, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang aming buhay, Panginoon, na masunod namin, Panginoon Diyos, ang inyong utos sa amin, Panginoon. Isa lamang ito, Panginoon, na utos mo para ma-elevate kami, Panginoon Diyos, sa kahirapan ng buhay, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, kung ang aming kaloob sa iyo o ang aming itinatanim ay gatansan lamang, Panginoon, ganun din po ang aming aanihin, Panginoon. Kaya dalangin ko po, O Diyos, na matutunan namin, Panginoon, na magbigay ng nararapat ayon sa aming mga tinatamasa sa buhay, Panginoon. Mahirap, O Diyos, pero kailangan namin baguhin ang nakasanayan namin na ibigay lamang sa iyo kung ano yung aming nais, Panginoon. Subalit matutunan nawa namin, O Diyos, na magbigay ayon sa nararapat, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ay maging prosperous ang aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na ma-overcome namin ang aming mga kahinaan pagdating, Panginoon Diyos, sa pagkakaloob sa iyo, Panginoon.
Nagpapasalamat ako, Panginoon Diyos, doon sa aming mga kapatiran na kahit hindi kami nakikita, Panginoon, patuloy ang suporta nila sa iyong mga gawain, Panginoon Diyos. Pagpalain mo nga kung higit ang kanilang mga gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang kalakasan ng kanilang mga buhay, Panginoon, upang patuloy kanilang magamit ito, Panginoon Diyos, sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon. At patuloy, Panginoon Diyos, na matugunan ang pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Ito ay isa, sabi mga Panginoon, ito ay isa sa mga ibinigay ng kautusan, Panginoon, upang kami ay mapagpala, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang araw na ito, ang gabing ito, at dalangin ko, Panginoon Diyos, na ang puso ng bawat nakikinig, Panginoon, ay ikaw ang mangusap, Panginoon Diyos. At ang dahilan na ito, Panginoon Diyos, na iyong ibinigay sa amin, Panginoon, ay makakamtan namin ang panibagong pagsubok mo sa amin, Panginoon. Na makita mo, O Diyos, kung sinusunod nga namin ang iyong mga kautusan, Panginoon. Tulungan mo po kami sa pangalan ni Anak ng Jesu Cristo. Tayo ay announcement muna tayo mga kapatid bago ako manalangin. Ang ating balak ay sa July 4, Sunday po yan, ay ang unang pagtitipon natin sa iglesia, sa church, sa Grand Valley. Tayo po magkakaroon ng face-to-face worship service, Sunday worship service, at ang ITA pa rin sundin natin, mag-wear po tayo ng mask, at saka mag-wear tayo ng face shield, magdala tayo ng alcohol, magdala rin kami, at unti-unting simulan natin ang pagpupulong doon sa ating church building sa Grand Valley. At inanyayahan ko ang bawat, kung sino sa inyo ang available sa July 3, Sabado, pumunta po tayo doon sa church at tayo ay maglinis. Hindi po natin kailangan ang napakaraming tao, kundi po mga mangilan-ilan lang na tao ang pupunta doon upang maglinis. Sa umaga siguro, kung sa umaga, makukuha natin yan ng halimbawa, alas 9 hanggang alas 11, tayo ay andaro sa church. Kung sa hapon naman kayo pupunta, i-text nyo lang para hindi kayo pupunta doon ng nakasara. Kailangan, mas maganda po umaga, alas 9 hanggang alas 11. Pumunta po tayo doon. At tayo po ay mananalangin sa panahon ito. At idadalangin natin ang mga ilan dito mga request. Ipikit po natin ang ating mga mata at dumuko po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa panalangin ng bawat prayer warrior na naatasan sa buong giling nilang pagtanggap, Panginoon. Very much willing sila na manalangin para sa iyo, para idulog ang anumang kahilingan namin sa iyo. Sa puntong ito mga Panginoon, idinudulog ko sa iyo ang mga negosyo ng mga kapatiran. Idinadalain ko ang Panginoon ang fly zone sa Antipolo. Idinadalain ko, Panginoon, ang Baluan Empanada na sila man, Panginoon ng Diyos. Alam ko po, Panginoon, kailangan ang gabay mo. Kailangan ang bendisyon mo. Ang mga trabaho ng mga kapatiran, Panginoon. Ang trabaho ng mga sapra, Panginoon. Bendisyonan mo rin po sila. Na sila man sa kanilang pagpunta at pag-uwi, ingatan mo. Na sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe
mula sa bahay nila, patungo sa trabaho, at pag-uwi uli sa bahay nila. Gayon din, Panginoon, idinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga kamag-anak, ang mga hindi pa, Panginoon, nakakaunawa ng katotohanan. Itinatagubili namin sila sa iyo na kung sila man ay makarinig ng Ibanghilyo, paghahayag ng Ibanghilyo, saan man sila naroroon, maunawaan nila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pangunawa na walang iba na takapagtubos sa aming mga kasalanan kundi ang Panginoon Kristo. Patuloy na inaanyayahan ang bawat tao na lumapit kay Kristo Jesus upang magkamit ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Ang mga Bible studies, Panginoon namin Diyos, sa Bicol, sa Sagrada, sa pangunguna ni Pastor Dante at ni Alvin, gabayan mo po sila, Panginoon namin Diyos. Sila si Elmer. Gabayan mo po sila, Panginoon. Sa kanilang ginagawa, ingatan mo po sila sa pagpunta at pag-uwi sa kanilang mga bahay. At ang mga ginagawa nila ay manatili ang mga nakikinig, makaunawa, at lumapit sa iyo, Panginoon ng Diyos. Upang patuloy silang makaunawa, patuloy na magsaliksik ng iyong banal na salita. Ngayon din, Panginoon, sa bawat isa sa amin dito, Panginoon. Ang anumang gawain ng Journey Community Church, Panginoon, ay pagpalain mo nawa, Panginoon. Na maunawaan nila ang mabuting balita ng pagliligtas. At Lord, ikaw po, Panginoon, gumawa ng kaparaanan. Nilisin mo ang aming mga katawan mula sa impeksyon kung mayroon man, Panginoon. Hadlangan mo, Panginoon, ang pandemyang ito na maapektuhan ang iyong mga anak, Panginoon, nabibilang sa iyong pamilya, Panginoon. Gabayan mo po sila, Panginoon. Hindi lang po pisikal na paglilinis, Panginoon. Idinadalangin namin ang espiritual na paglilinis. Ang iba na mga mga kapatiran ay magulo ang isipan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawang paglilinis sa aming kapaligiran at unti-unti nang nawawala ang epekto ng pandemya, Panginoon. Lord, iniling ko po, Panginoon, sa iyong mga kapangyarihang kamay, nahawiin mo, Panginoon, ang aming balakid na humahlang sa aming mga kaisipan at sa aming mga puso. At kami, Panginoon, manumbalik sa paglilingkod. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay magtungo doon sa aming church building sa darating na July 3 sa paglilinis namin, Panginoon. At July 4, pasimula ng aming pagtitipon. At nawa, Panginoon ng Diyos, manatili kaming kalmado at relax sa aming buhay espiritual. Magpatuloy kami sa mamumuhay namin, Panginoon. Patuloy mo ang dalhin. Idinadalain ko, Panginoon, ang Abisamis family. Dadalhin mo po sila, Panginoon, sa iglesia. Matagal na po namin hindi sila nakikita. Idinadalain ko ang bawat miyembro ng iglesia. Baluan, Atanga, Nasyon, Medina, Satra, marami at ang iba pa, Panginoon namin Diyos. Maraming po salamat. Ang mga Zamora ay kami ay magtitipon-tipon, Panginoon namin Diyos, sa aming bahay-sambahan. Bendisyon naman po, Panginoon, ang aming gagawin na yan. Maraming salamat, Panginoon namin Diyos, sa iyong pagsagot sa aming mga panalangin. At sa puntong ito, idinadalangin ko ang lahat sa pangalan ng Panginoon Kristo,
ng Panginoon, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.